pag-awit ng pampungad na awit. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Nagdiriwang tayo ngayon ng dakilang kapistahan ng mga itinuturing na haligi ng simbahan. Sina Apostol, San Pedro, at San Pablo. Kung kayo'y na-traffic paparito at dumaan kayo dito sa bayan ng Santo Tomas, bukod sa linggo ay piyesta po ngayon sa barangay San Pedro. Bakit sila naging haligi ng simbahan? Sapagkat sila ang tinawag at pinili ng Panginoon. Hindi dahil sila ang pinakakarapat dapat, kundi sila bilang mga alagad, hinayaan niyang sila'y gamitin ng Panginoon. Tayo rin tinatawag na maging haligi ng pananampalataya sa ating pamamaraan. Kaya naman, upang tayo maging marapati ng Panginoon makiisa sa pagdiriwang na ito, pagsisihan natin ang ating mga kasalanan. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi,
Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan, sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipinagkaloob mo ang kagalang-galang at banal na kagalakan ng araw na ito ng dakilang kapistahan ni na San Pedro at San Pablo. Pagbigyan mong masunod ng iyong sambayanan sa lahat ng larangan ng ipinamana ng mga pinagbuhatan ng simula ng relihiyon sa pamamagitan ni Heso Kristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, sinimulang usigi ni Haring Herodes ang ilang kaanib ng simbahan. Pinapugutan niya si Santiagong kapatid ni Juan. Nang makita niyang ito'y kinalugod ng mga Hudyo, si Pedro naman ang kanyang ipinadakip. Nangyari ito noong pista ng tinapay na walang lebadura. Pagkadakip kay Pedro, ito'y ikinulong at pinabantayan sa 4 na pangkat ng tiga-4 na kawal. Ang balak ni Herodes ay iharap siya sa bayan pagkatapos ng pista. Kaya't nanatiling nakabilanggo si Pedro. Samantala, siya'y taimtim na ipinananalangin ng simbahan. Gabi noon, si Pedro'y natutulog sa pagitan ng 2 kawal. Gapo siya ng 2 tanikala at may mga tanod pa sa harap ng pinto ng bilangguan. Siya'y nakatakdang iharap ni Herodes sa bayan kinabukasan. Walang ano-ano'y lumitaw ang isang anghel ng Panginoon at nagliwanag na mabuti sa silid piitan. Tinapik niya sa tagiliran si Pedro at ginising. Bumangon ka dali, wika ng anghel. Pagdakay nakalag ang mga tanikala sa kanyang mga kamay. Magbigkis ka at magsuot ng panyapak, sabi ng anghel. Gayon nga ang kanyang ginawa. Sinabi pa sa kanya ng anghel, magbalabal ka at sumunod sa akin. Lumabas naman si Pedro at sumunod sa kanya. Ngunit hindi niya alam kung tunay ang nangyayari. Ang akala niya'y nananaginip lamang siya. Nakalampas sila sa una at pangalawang bantay. Nakarating sila sa pintuang bakal, nalabasan patungo sa lungsod. Ito'y kusang nabuksan at lumabas sila. Pagkaraan nila sa isang kalye, biglang nawala ang anghel. Naliwanagan ni Pedro ang nangyari, kaya't sinabi niya, ngayon ko natiyak na totoo palang lahat. Sinugo ng Panginoon ang kanyang anghel at iniligtas ako sa kamay ni Herodes at sa inaasahan ng mga Hudyo na mangyayari sa akin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoy aking laging pupurihin, sa pasasalamat di ako titigil.
Aking pupurihin kanyang mga gawa, kayong naaapi, makinig, matuwa. Diyos ang siyang nagligtas sa aking buhay at simbahan. Ang pagkadakila niya ay ihayag, at ang ngalan niya ay purihin ng lahat. Ang aking dalangi, dininig ng Diyos, na wala sa akin ang lahat kong takot. Diyos ang siyang nagligtas sa aking buhay at simbahan. Nagalak ang aping umasa sa kanya, pagkat di nabigo ang pag-asa nila. Tumatawag sa Diyos ang walang pag-asa. Sila'y iniligtas sa hirap at dusa. Diyos ang siyang nagligtas sa aking buhay at simbahan. Anghel yaong bantay sa may takot sa Diyos, sa mga panganib sila'y kinukukop. Ang galing ng poon hanaping masikap, yaong nagtiwala sa kanya't nagligtas, ay maituturing na taong mapalad. Diyos ang siyang nagligtas sa aking buhay at simbahan. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Pinakamamahal, ako'y iaalay na. Dumating na ang oras ng pagpanaw ko sa buhay na ito. Puspusan akong lumaban sa paligsahan. Natapos ko na ang dapat kong takbuhin. Nanatili akong tapat sa pananampalataya. Kakamtan ko na ang korona ng pagtatagumpay. At sa araw na yaon, ang Panginoon na siyang makatarungang hukom ang magpuputong sa akin ng korona, hindi lamang sa akin, kundi sa lahat ng nananabik sa muli niyang pagparito. Ngunit pinatnubayan ako ng Panginoon at binigyan ng lakas upang maipahayag sa mga hintil ang salita. Naligtas ako sa tiyak na kapahamakan. Ang Panginoon ang magliligtas sa akin sa lahat ng kasamaan, at siya rin ang maghahatid sa akin sa kanyang kaharian sa langit. Purihin nawa siya magpakailanman. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo.
Dumating si Jesus sa lupain ng Cesarea ng Filipos. Tinanong niya ang kanyang mga alagad, sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao? At sumagot sila, ang sabi po ng ilan ay si Juan Bautista kayo. Ang sabi naman ng iba, si Elias kayo. At may nagsasabi pang si Jeremias kayo o isa sa mga propeta. Kayo naman, ano ang sabi ninyo? Sino ako? Tanong niya sa kanila. Sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sinabi sa kanya ni Jesus, mapalad ka, Simon na anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito'y hindi inihayag sa iyo ng sino mang tao, kundi ng aking amang nasa langit. At sinabi ko naman sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking simbahan at hindi makapananaig sa kanya kahit ang kapangyarihan ng kamatayan. Ibibigay ko sa iyo ang susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit. At ang ipahintulot mo sa lupa ay ipahihintulot sa langit. Ang mabuting balita ng Panginoon. Purihin ka namin, Panginoon Jesucristo. Sa mga nasa loob ng Divine Mercy Sanctuary kayong lahat, kung kayo po'y lilingon sa likod at yung mga nandoon naman sa ating extension, kayo nakaharap na, nakatalikod naman sa inyo, may dalawang imaheng malaki dyan. Si San Pablo at si San Pedro. Yan po'y kapuna-puna sa maraming simbahan na masyadong litaw ang kanilang mga images. Bakit? Sapagkat sila'y itinuturing na haligi ng simbahan. Papaano sina Pedro at Pablo ay naging haligi ng simbahan? Anong nagawa nila para sila'y ituring na haligi? Ang totoo, wala pa silang ginagawa, sila'y pinili na ng Panginoon para maging haligi ng simbahan. Ginusto sila ng Panginoon na tumayo bilang haligi ng simbahan. Na kung ating titinan ang kanilang mga katangian, ay tila ba hindi papasa para maging prominenteng leader ng simbahan. Bakit? Itong si Pedro, na isang mangingisda, ay may pagkamapusok. Pabigla-bigla. Mayabang. Lagi nagpipresenta. Ika nga'y agaling. Kaya hindi kataka-taka, maraming sandali siya'y napapagsabihan ng Panginoon. At sa 12 alagad, siya lang ang sinabihan ng Panginoong, lumayo ka sa akin, Satanas. Ni si Judas, hindi tinawag ng Panginoong Satanas. Pero si Pedro, tinawag na Satanas ng Panginoong Jesus. Alam natin ang mga kasunod pang nangyari. Siya'y nagyabang, Panginoon, hindi ko kayo itatatwa. Ay naku, nung dumating yung banta sa buhay ni Jesus, at dinakip na si Jesus. 3 beses niyang itinatwa ang Panginoon. Parang hindi ka paniwala yung ganong klaseng tao ang magiging haligi ng tahanan ng Diyos. Haligi ng simbahan.
Pero siya ang pinili ng Panginoon. Ito namang si Pablo na dating Saulo ay tagapag-usig ng mga naniniwala kay Kristo. At nung kasalukuyang si San Esteban ay binabato hanggang sa mamatay, siya'y naroroon. Sa kabila nito, siyang tinawag ng Panginoon para siyang manguna sa pangangaral sa mga hintil. Samantalang si Pedro ang siyang manguna sa pangangaral sa kanyang mga kapwa Hudiyo. Pero bakit sila pa rin ang pinili? Ibig sabihin, bukod sa sila'y nagustuhan ng Panginoon, may nakikita ang Panginoong katangian sa kanila na marahil lingid sa mata ng iba. Ano yon? Marami silang magaganda rin namang katangian. Kahit marami din silang mga sablay sa kanilang buhay. Una, kapansin-pansin sa dalawa yung tapang. Malakas ang loob. Tapang hindi yung makipag-away, maghamon ng away, kundi tapang na manindigan. Tapang na sumunod. Tapang na iwanan ang dapat iwanan. Maalala natin nung tawagin ng Panginoon ang magkapatid na Pedro at Andres nang sila'y nangingisda, naghahayuman ng lambat. Anong sabi sa Ebanghelyo? They left their boats and their nets immediately. Agad iniwan. Walang tanong-tanong. Saan kami pupunta kung kami susunod sa inyo? Anong aming mapapala kung kami susunod sa inyo? Hindi nila tinimbang. Bay, teka, hoy, tol, pagka tayo sumunod sa taong ito, ano mangyayari sa atin? Pabor ba sa atin o hindi? Yan ba'y grasya o disgrasya? They left immediately the boats and the nets. Para magawa mo yon, kailangan mo ng tapang na may kahalong pananampalataya. Si Saulo naglalakbay patungong Damasco. May dalang sulat para usigin ang mga Kristiyano na siya'y tawagin ng Panginoon. At sabihin sa kanya, Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig? Sino po kayo, Panginoon, na aking inuusig? Ako si Kristo na iyong inuusig. Sino bang inuusig ni Saulo? Mga Kristiyano. Matapang si Pablo. Matapang si Pedro. Sa kabila nito, yung kanilang tapang ay nangangahulugan din ng kahandaang magbago. They are bold, yet they are willing to change. Yun ang mga pwedeng mamuno. Yung pwedeng magbago. Kung kailangang magbago. Hindi lang nangangako ng pagbabago, kundi sila mismo, tayo mismo na gustong mamuno, ang handang magbago. Anong binago ni Pedro? Matapos niyang itatwa ang Panginoon. Nang siya'y tanungin ng Panginoon, Simon, anak ni Jonas, iniibig mo ba ako ng higit sa mga ito? Opo, Panginoon. Nagbago siya. Tinanggap niya ang kanyang pagkakamali. Si Pablo na dating umuusig ng mga Kristiyano, ngayon naging tagapangaral kay Kristo. Nagbago. Nagbago. Bukod sa mga katangiang ito, ano pa kaya ang nakita ng Panginoon kina Pedro at Pablo na naging salalayan para sila'y piliin na maging haligi ng simbahan? Nagtanong ang Panginoon sa Ebanghelyo ngayon, sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao? Iba-iba ang palagay ng mga tao, iba-iba ang kanilang opinyon. At hinarap niya ang kanyang mga alagad, para sa inyo, sino naman ako? At sino sumagot? Yung malakas ang loob. Si Pedro, at ang sabi niya, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Ito ang pahayag ni Pedro
na ayon kay Kristo, hindi galing sa Kanya, kundi yung Kanyang pagkakilala kay Kristo ay bunga ng biyaya ng Ama sa Kanya. At yun ang isang napakahalagang dahilan kaya sila naging haligi ng simbahan. Yung kanilang pakikipagkilala kay Kristo. Hindi yung basta kilala si Kristo, hindi. Sapagkat maraming hindi Kristiyano na kilala si Kristo. Doon po sa Holy Land, may mga tour guide na hindi Katoliko. Ni hindi Kristiyano, may mga tour guide na Muslim. Pero tour guide sa Holy Land, ang daming alam tungkol sa Holy Land, ang daming alam tungkol kay Kristo, but they are never Christians. Yung sinasabi natin, kilala si Kristo, nangangahulugan ito ng ugnayan kay Kristo. At yung ugnayang iyon, ang hindi kayang alisin, hindi kayang agawin sa atin, kung meron tayong ugnayan kay Kristo. At yun sana ang ating sinisikap na lumalim, our own personal relationship with Jesus. Upang tayo rin magsilbing haligi ng pananampalataya, lalo tigit na mga kabataan ngayon at ng mga susunod na henerasyon. Ngayon, paano lumalim sa pakikipagkilala kay Jesus? Una, we have to spend time with Jesus. Kanino tayo malapit na mga tao? Yung marami tayong oras na kasama sila. Pero yung mga tao hindi natin nakikita, hindi natin nakakausap, hindi basta lumalalim ang ating relationship. Pero yung mga taong regular ang ating ugnayan, ang ating komunikasyon, ang ating pakikipagtalastasan, malamang sa kanila tayo nagiging malapit at sila rin nagiging malapit sa atin. Kaya kung meron kayong matagal nang hindi nakakausap, malamang iba na ang relationship nyo ngayon. Pero pag nag-usap kayo, yun, manunumbalik na uli. Kaya mahalaga sa pamilya ang lagi nag-uusap. Kinukumusta ang magulang sa abroad, ang mga anak sa abroad, nasa Maynila kung nasaan man. Bago tayo sumagot sa social media na hindi naman natin kaano-ano, hindi natin kakilala, maiinis lang tayo, unahin kausapin ang mga mahal sa buhay at ang mga taong walang nakakaalala. At sila na malalapit sa atin, tayo rin magiging malapit sa kanila. Finding time and spending time with Jesus. Yun pong isang paraan para lumalim tayo sa ugnayan sa Kanya. At pangalawa, katapusan. To deepen our relationship with Jesus, we have to follow Him. Sumunod tayo sa Kanya. Ano yung pagsunod? Sumunod sa Kanyang salita. Ang nagmamahal sa akin, tunumutupad sa aking mga utos. Halimbawa ng utos na Jesus, love your enemies. Naku, Father, magkakawang gawa na lang ako. Huwag ko lang mamahalin ang aking kaaway. Hindi ko pwede. Hindi substitute. Yung magkakawang gawa para hindi mahalin ang kaaway, magkaibang utos yun. Magkaugnay. Pareho yung gawa ng pag-ibig. Ipanalangin mo ang mga umuusig sa iyo. Ang bigat, ang hirap. Pero yun ang paraan para tayo lumalim sa ating ugnayan kay Jesus. Kaya ang mga banal, naging malapit kay Jesus, sinikap nilang isabuhay ang utos ng Panginoon. At yun ang paraan ng pagsunod sa ating Panginoon. At kung lalalim tayo sa ugnayan sa Kanya, hindi natin namamalayan, tayo pala nagsisilbi ng haligi. Ang ibang mga tao tumitingin na sa atin. Ang ibang mga tao umaasa na sa atin. Pag sila'y pinanghihinaan, inaalala nila tayo. Hindi ng ating goal na tayo habulin ng mga tao. Pero yun ang natural consequence. If a person becomes in deep relationship with Jesus, hindi yan mapupunan ng iba, mararamdaman ng iba. At silang ating lalapitan, silang ating hingan ng tulong sa mga sandaling tayo pinanghihinaan ng loob, nawawala ng pag-asa. Bukod siyempre, directly kay Jesus.
Hilingin natin ang panalangin ni San Pedro at ni San Pablo na tulad nila, tayo rin matutong sumunod kay Jesus. Taglay ang tapang, taglay ang kababaan ng loob na magbago sa mga bagay na dapat nating baguhin. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Heso Kristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Nahayag sa atin ang kagitingan sa pananampalataya ni na Apostol San Pedro at San Pablo. Taimtim tayong dumalangin sa ating amang makapangyarihan sa paghiling natin sa mga biyayang magpapatibay ng ating pananampalataya. Amang makapangyarihan, dinggin mo kami. Amang makapangyarihan, dinggin mo kami. Upang ang kagitingan sa pananampalataya ng mga apostol ay matularan nawa ng lahat ng mga mananampalataya, lalo't higit ng banal na Papa Francisco, ng lahat ng mga obispo at mga pari. Manalangin tayo. Amang makapangyarihan, dinggin mo. Upang sa buong daigdig ang kilalanin nawa ng sangkatauhan ay ang kapangyarihan ng Diyos na nag-aalay ng kapayapaan at kaligtasan. Manalangin tayo. Amang makapangyarihan, dinggin mo kami. Upang ang mga tiisin at pasakit ng ating mga kapwang dumaranas ng iba't ibang pangangailangang material at pang-espiritual ay maibsanawa at matugunan ng mga taong naglalaan ng sarili sa pagpamalasakit sa kapwa. Manalangin tayo. Amang makapangyarihan, dinggin mo kami. Upang sa ating pamayanan, mabigkis nawa tayo sa ating pananampalataya sa Diyos at palagi nawang maging handa tayong kumalinga sa ating kapwa. Manalangin tayo. Amang makapangyarihan, dinggin mo kami. Diyos amang makapangyarihan, palakasin mo nawa kami sa aming pananampalataya upang maibahagi namin ito sa pamamagitan ng aming pagkalinga at pagmamalasakit sa aming kapwa, lalo na sa mga maliliit, sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Para po sa mga maghahantong ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Ang
Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha ang mga alay na aming inihahandog para sambahin ang ngalan mo, ay patubayan nawa ng panalangin ng mga apostol, na magharap din nawa sa amin bilang mga nakatalaga sa iyo, para ipagdiwang ang paghahaing ito sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Ipinasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Niloob mo nga'y aming ikagalak na si San Pedro at San Pablo'y kapwa matapat sa pananampalatayang inihayag at inilaganap. Binuo ni San Pedro ang sambayan ng tinipon ng anak mong pinananaligan ng ilan sa Israel noon. Si San Pablo'y tagapagturo at tagapagpaliwanag sa iba't ibang mga tao na nais mong matawag. Silang dalawa'y mayroong magkaibang larangan sa paglilingkod kay Kristo sa iisang sambayanan. Kapwa nila tinamo ang putong ng tagumpay na ngay dinarakila sa buong sanlibutan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, kinuha niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, ibinigay sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat, ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo.
Gayon din naman nung matapos ang hapunan, kinuha niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Ibinigay niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat, ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Pagbunyiin natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus at pagkabuhay, Kami natubos mong tunay, Poong Jesus naming mahal, iligtas mo kaming tanan, ngayon at magpakailanman, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, ligapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaisa ng mga apostol, ni na Pedro at Pablo, kaisa ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus, na Panginoon natin at Diyos, ating dasalin ng lakas loob, Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para na ang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adiya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo.
sapagkat iyo ang kaharian, ang at kapangyarihan, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito si Jesus, ang kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Ang isang sagawa kong second collection ay ginagamit para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong mga handog. Tayo po'y magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang, ay makapamuhay nawa bilang iyong sambayan ang nananatili sa itinuro ng mga apostol. Sa paghati-hati ng tinapay, nagkakaisa ng damdamin at isipan, at pinatatatag ng iyong pagmamahal sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis.
Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisihi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Panalangin para sa pagkakamit ng indulhensya plenarya ngayong taon ng Jubileo. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na mag-uli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpas sa walang hanggan. Amen. Magsiupo sandali ang lahat para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, tanda ng katapatan at pagpapasalamat ng pambansang dambana sa inyong tulong at donasyon. Makikita niyo po sa ating screen ang total collections ng nagdaang linggo. Salamat po sa patuloy na kagandahang loob. Ikatlo, nais po naming ipagbigay alam sa inyo na ang Padre Pio Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan. Ang langis na kasama nito ay may halo ng langis na mula sa puno ng olibo na binasbasan ni Padre Pio noong siya'y nabubuhay pa. Naway maging daan ang ating healing bundle sa pagkakamit ng kagalingan mula sa Diyos. Ikaapat, ikinagagalak po namin ipaalam sa inyo na may ilan pang bakanteng slots para sa ating pilgrimage sa Roma mula Oktubre 3 hanggang 17, 2025. Special po ng pagkakataong ito dahil dadalaw at magdadasal tayo sa puntod ng yumaong si Papa Francisco. Makapapasok tayo sa Jubilee Doors ng mga major basilicas sa Roma at iba pang simbahan. Makabibisita tayo sa Assisi, ang bayan ni na San Francisco at Santa Clara. Makapupunta tayo sa San Giovanni Rotondo at Pietrelcina upang dalawin si Padre Pio. At posible nating makatagpo ang bagong Santo Papa Leon. Hinihikayat po namin kayong makiisa sa natatanging paglalakbay na ito na tiyak na magiging makabuluhan at puno ng biyaya kalinsabay sa araw-araw nating pagdiriwang ng banal na misa. Para po sa karagdagang detalye o kung nais ninyong humabol sa pagsama, makipag-ugnayan lamang po kay Father Ian o Grisel sa mga numerong ito.
0917-803-680 o 0977-803-4197. Naway magsama-sama po tayo sa biyaheng ito. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 11 ng umaga. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Manalangin tayo, mga kapatid, sa Diyos sa mga makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat na dumulog at manalangin gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga banal magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Bow your heads for God's blessing. Pagpalain nawa kayo ng makapangyarihang Diyos na nagpatibay sa inyong pagkaanib sa kanyang simbahan na itinayo sa ibabaw na matatag na bato ng pananampalataya ni Pedro upang kayo magkaroon ng pananalig na walang hanggan. Amen. Pagkalooban nawa kayo ng Diyos ng ulirang pamumuhay na makaakit sa kapwa-tao para mailapit kay Hesukristo sa pamamagitan ng aral ng pananampalataya na sinikap ituro ni San Pablo na kapiling niya magpasawalang hanggan. Amen. Ang mga susi ng langit na nasa pag-iingat ni San Pedro at ang salita ng Diyos na ipinahayag ni San Pablo, ang kanilang katapatan hanggang kamatayan at ang kanilang pagdalangin para sa inyong kapakanan ay maghatid nawa sa inyo sa kinamtan ni San Pedro, pakundangan sa kanyang pagkapako sa krus at sa pagtanggap ni Pablo sa korona ng buhay, pakundangan sa kanyang pagtitiis mapugutan, iyon ay ang buhay na walang hanggan. At Amen. pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng ating pagdiriwang, humayo kayong taglay ang kapayapaan. Salamat sa Diyos.